Mahabang panahon na pananatili sa kapangyarihan ng kasalukuyang nakaupo sa pamahalaan. Ito ang tunay na layunin ng isinusulong ng Kamara na charter change o pagbabago ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Giit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang ibang iniisip ang ilang politiko kundi gumawa ng paraan para tumagal sa pwesto at magpakasasa sa kapangyarihan. Alam mo kasi, the purpose of this constitutional change is not for anything. It's not even for parliament or the essence of presidential type. It's a mechanism for perpetuation of power. Sa naging pagdinig nga ng Senado patungkol sa kontrobersyal na People's Initiative ay nabuking na may kinalaman si House Speaker Martin Romualdez dito. Nauna nang isiniwalat ng ilang mambabatas na binayaran, tinakot at pinangakuan ng ayuda ang ilan kapalit ng perma sa People's Initiative. Ayon pa kay Duterte, sila First Lady Liza Marcos, Pangulong Marcos at ang kanyang pinsang si Romualdez lang ang nais sa pagbabago ng ating konstitusyon. Si Liza, ikaw, pati si Romualdez. Ang politika ng Pilipinas, kayo lang ba? Ano, you tinker with the Constitution na tatlo lang kayong mag-usap? Plus the congressman na ito'y pinahinto nila. Binigyan sila ng 20 million. Papirma ng papirma sila, bigay ng bigay. Dismayado naman ang dating Pangulo dahil pera ng taong bayan ang ginamit dito. The only reason na bakit kami talagang disappointed is ang pera ng bayan na sinasalsal nila, inuubos kung anong pinaggagawa. Ang magtaong bayan, pobre pa rin. Hinimok naman ni Duterte si Pangulong Marcos na ipatigil ang People's Initiative dahil kung hindi, matutulad siya sa nangyari sa kanyang ama. If you do not stop this nonsense, you will go out of Malacanang the way exactly when it happened during your father's time. Huwag ninyong gawain yan. Ferdinand Marcos, huwag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. Milagro na lang na binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na maupo lang naman sana ng madaling panahon and to redeem your name. Patuloy naman ang panawagan ng dating Pangulo sa Armed Forces of the Philippines na gawin ang nararapat upang proteksyonan ang ating konstitusyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.